Binatikos ng Office of the Ombudsman ang pagsuway ng re-electionist na si Cebu Governor Gwen Garcia sa 6 na buwang suspensyon. Kasunod ito ng pahayag ni Garcia na mananatili siya sa pwesto habang wala pang tugon na ang DILG sa kanyang hiling na clarification sa desisyon ng Ombudsman. Tinutulan din ni Pangulong Marcos ang desisyon ng Ombudsman at iginiit na dapat resolbahin muna ang lahat. Narinig niya. Ng Subtina, sa Abril 21 pa dapat tatanggap ng kanyang kampo. Titignan din ni Torre kung may lapses sa simpleng pagkukulang lamang ba sa pag-furnish ng kopya ng naturang Subtina. Ito si Edniel Torre. Nako po. Isama natin ang presidente. Hindi man rin siya pwede makasuhan because he enjoys the presidential immunity from suit. The only way for the president to be removed is through impeachment. Yes. Magandang araw muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating video. Nako, ito na ho ang hinihintay ng lahat. Ito na ho ang inaabangan na sana pagdating dito sa ebidensyang ito, magdesisyon na ho ang ICC. Ito ang lumabas sa pre-trial chamber. Before Judge Lulia Motok, presiding judge, 3 judge ho ito Ngayon, merong sinabi si Attorney Kaufman na yung statement ni Miss Amy ay magbibigay pag-asa dito sa mga kaso na ito. Bakit? Ano ba ang meron dito? Kalalabas lang kasi ng information at ang sabi dito, narito ang kumpletong depensa ng legal team ni dating Pangulong Duterte. O ano yun? Abangan natin pero bago natin simulan natin talakayan, sa like, sa share, samahan mo na subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At ito na naman tayo, mukhang hindi na naman tayo, hindi nyo naman tayo nila-like. I-like nyo po yung video para mas maganda at maganda ang ating pag-uusap dito. Ito ipasok natin para ano man yung mga pag-usapan dito, malaman natin agad. Mukhang heto na ang hinihintay ng lahat. Malakas at matindi ang depensa ng mga abogado ng dating Pangulong Duterte ayon sa kanilang pangunahing argumento. Sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011 pero kumalas noong March 17, 2019. Dahil hindi na tayo kasali sa ICC, wala ng karapatan pa ang korte na mag-imbestiga sa mga nangyari pagkatapos ng withdrawal. At hindi lang yan, may saysay pala ang ginagawang pag-iimbestiga ni Senator Amy Marcos sa kanyang mga pa-Senate hearing dahil na-notice pala ito at pinapanood mismo ni Attorney Kaufman at ang nakalap. Lahat ng nakalap na impormasyon ni Senator Amy Marcos sa tila illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay gagamitin ni Attorney Kaufman upang lalong mapatunayan na illegal ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ito lang yun Sino ba ang pumayag magpa-aresto kay Tatay Digong? Yung kapatid. Sino ngayon ang lumalaban para ibalik si Tatay Digong? Yung kapatid na babae. So, ibig sabihin, itong si Atty. Kaufman, kinuha niya yung mga ebidensya doon sa statement na binalita ni ate, ni Super Ate. Di ba, nagpa-press con siya, na video, na television. Andun lahat, nilalahad niya. Nakuha ngayon ni Atty. Kaufman yan. Gagamitin niya ngayon as evidence na talagang merong ibang klaseng layunin ang mga dorobo. Di ba? Tuloy natin. At ito rin namang bibigay daan upang maabswelto ang dating Pangulong Duterte at tuluyan ng makauwi sa Pilipinas. Di ba? Ibasura ang kaso, ibalik sa Pilipinas si PRRD. May 1, 2025. Ito ang depensa ng mga abogado ni PRRD. Sumali ang Pilipinas sa ICC noong 2011 pero kumalas noong March 17, 2019. Dahil hindi na tayo kasali sa ICC, walang karapatan ng korte na mag-imbestiga sa mga nangyari pagkatapos ng withdrawal. Pangunahing argumento. 1. Wala nang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas matapos ang paggalas.
2. Ang preliminary examination ay hindi opisyal na kaso, kaya hindi ito sakop ng Article 127 ng Rome Statute. Number 3, ang prosecutor ay hindi korte. Sa makatwid, hindi legal ang mga hakbang na ginawa ng ICC pagkatapos ng withdrawal. 4. Ginamit ang mga kasong Burundi at Abd al-Rahman bilang president, ngunit ayon sa mga abogado ni PRRD, mali ang mga ito para ipilit ang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Wala nang karapatang pakialaman ng ICC ang Pilipinas. Ang investigasyon ay walang bisa at labag sa batas. Kung itinuturing pala ni Attorney Kaufman na isang makabuluhan na ang pag-iimbestiga ni Senator Amy Marcos sa tila iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin ba nito ay isang double agent na rin itong si Attorney Kaufman? Malaki ang ambag na ito ni Senator Amy Marcos sa kanyang pag-iimbestiga dahil magagamit ito ni Attorney Kaufman sa pagdepensa kay dating Pangulong Duterte. Narito ang full video kay Attorney Kaufman na kung saan sinabi niya sa kanyang interview na hinangaan niya si Senator Amy Marcos sa kanyang pag-iimbestiga sa tila iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands. At magagamit daw niya ito sa kanilang pagdepensa kay dating Pangulong Duterte upang mapawalang bisa na ito at maabswelto at tuluyan na makauwi sa Pilipinas. Narito ang full video, panoorin natin. That he knows that he has a whole crowd of supporters, not just crowd, perhaps a huge part of the population of the Philippines Millions. who are thinking of him every day, Yes. are wishing him the best and wishing for his return as soon as possible. Yes. And as I said, this is just a fraction of the mail that we're receiving. Yes, sir. And I've been tasked to take this back today and to sort through it and to let him know, each and every person who is writing to him, because it means a lot to him. He knows that he has followers. He knows that he has supporters. I'm ready to answer any questions. Attorney, on behalf of the Filipino people, how is our former president? He's in good spirits. When As you I said, he knows okay, he knows. the sheer amount of mail that he's been receiving. Physically, he can't go through it. Okay, So he's asked me to do that. okay. Does it also mean, sir, that it is an additional work for you to do this? Would you rather have I don't regard this as being work. I regard this as being a pleasure perfect? to bring the support of the Filipinos to the former president. Thank you, sir. Also, sir, with respect to your statement respecting the judicial process, do we have a timeline for that, sir? The judicial process? Like in general, like is Well, it what I can months or perhaps reveal years? is that in the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, Okay. but no more than in 1 week, we'll be filing our jurisdictional challenge. Thank you, sir. Because in relation to that, sir, there are also questions from the Filipino people that some of the judges has expressed already statement that they are sort of against the former president. But is it that having him here in ICC already statement that they have jurisdiction already to the former president, sir? I'm not aware of any comments expressed by ICC judges. I'm certainly not going to comment on that Okay. allegation. I find it hard to believe. As far as I'm concerned, the ICC is a court which will hear our application and will apply all due process. I have full confidence in the judges at the present moment in time. Thank you, sir. I have no reason to believe anything else. Thank you, sir. Yes. Attorney Kaufman, recently Vice President Sara Duterte confirmed that she is part of the arrest list of the ICC. What are your comment about this? She's part of what? Sorry, could you repeat the question? Arrest Yeah. list. Arrest list. I don't know anything about an arrest list. You're going to have to ask that question to the Office of the Prosecutor Karim Khan. Okay. How about that? Because, sir, in relation to that, the mindset is that we are afraid that it's going to be another Filipino going to be surrendered here again in the ICC. So, Once again, I can't comment. I'm here to do one job and one job only, not to represent other people. Okay. I'm here to represent the former president. okay, sir. Oh, yun maliwanag. Pero, eto babasahin ko sa inyo mga kasama. Itong pag-uusap dito sa post na ito. Narito ang kumpletong depensa ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isinampang formal na hamon nitong Mayo 1, iginiit ng depensa na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court sa Pilipinas matapos ang opisyal na pagkalas ng bansa sa Rome Statute noong 2019.
Ayon sa kanilang argumento, ang ICC ay hindi maaaring magpatuloy sa kaso dahil wala ng legal na batayan para mag-exercise ng kanilang kapangyarihan. Dagdag pa rito, mismong si Pangulong Ferdinand Marcos ay nagpahayag sa pamamagitan ng isang kasulatan na pahayag na hindi makipagtulungan ng kanyang administrasyon sa anumang investigasyon ng ICC. Yan yung mga dating binabanggit ng nakaupo ngayon. Ngayon, ang tanong, itatama ba ng ICC ang kanilang pagkakamali at ililigtas ang sarili nilang kredibilidad o lalong ilalantad ang pagkiling nila sa politika? Diba? Yan ang post ni Atty. Harold Roco. Sa sinapang formal na hamon nitong Mayo, iginiit ng depensa. So ngayon, ito na siguro ang magiging batayan ng ICC na para pauwi na si Tatay Digong. Ano naman itong mga pag-uusap dito? Parang kilala nyo ba si Gwen ng Cebu? Parang nagpasaklolo. Oo, sa amo, mga kasama. Ito, tingnan nyo ha kung ano yung balita rito. Kayo'y magugulat, pagka-alyado nila, sige lang. So, todo suporta. Pagka laban at umalis sa alyado, hahanapan ng butas, paimbestigahan. Yan ang sabi ni Aling Melinda. Dahil nangyari yan, dito sa isang lumipat ng kampo na si Ate Camille. Pinaimbestigahan yung prime water dahil lumipat. Pero ito, wow. Easy ka dyan, boy! Suportado ha. May paliwanag pa ang nakaupo ito. Binatikos ng Office of the Ombudsman ang pagsuway ng re-electionist na si Cebu Governor Gwen Garcia sa 6 na buwang suspensyon. Kasunod ito ng pahayag ni Garcia na mananatili siya sa pwesto habang wala pang tugon na ang DILG sa kanyang hiling na clarification sa desisyon ng Ombudsman. Tinutulan din ni Pangulong Marcos ang desisyon ng Ombudsman at iginiit na dapat resolbahin muna ang lahat. Narinig niyo? Tinutulan agad. Bakit? Kakampi. Basta kakampi, garon sila. Kabait. Pag lumaban at hindi kaalyado na, investigasyon. Gagawa ka lang, problema, sabi ni Aling Melinda. Sensya na kayo Tinamaan naman tayo ng rhinitis. Pusti itong rhinitis to. Ito yung nakakabuisit sa gantong allergy. Dahil bigla-bigla na lang yan. Pag nakaamoy kayo ng alikabok, nakaamoy kayo ng hindi maganda, nakaamoy kayo ng sobrang bango, talagang atake siya. At siya ay mababanghing at delikado kasi tulo yung sipon. Ng issue hinggil sa kaso laban kay Garcia. Pero nanindigan si Ombudsman Samuel Martires na nabigyan ng due process si Garcia na sinuspinde dahil sa pagbibigay ng permit sa construction company na walang environmental compliance certificate. Inaalam naman ni COMELEC kung may sapat na basihan para baligtarin ang desisyon ng Ombudsman. Yan po yung aming inaalam. Wala po hiningi sa amin na exemption ng opisina ng Ombudsman. Hindi po namin alam kung yan po in the nature ng anti-graft and corrupt practices o yan po ba isang purely administrative case. And therefore, maghihintay po kami ng mga tamang liham mula po sa mga opisina na yan o halimbawa po sa DILG. Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Diba? Tanggul-tanggulan na lang. Pagkaalyado ka. Pero sabi nga natin, sabi ng ating kaibigan dito na si Lori, pag hindi ka kaalyado, tabla ka. Diba? Eto, meron dito imbestigahan. CIDD chief, hire. Iimbestigahan kung may sabotahe sa kinaharap na kasong Sirus. Wow! Sabotahe agad? Ganun ba yun? Pag kayo ngayon ang nasusukol, todo depensa kayo, sabotahe. Yan ang mga lumalabas sa bibig nyo. Sinasabotahe kayo. Pero kayo ang gumagawa ng pananabotahe, okay lang, bilib na bilib kayo sa sarili nyo. Sabi ko nga, ang karma ay di magsaba. Ganun lang. Dahil pagdating ng oras, pagdating ng araw at tamang panahon, lahat ng mga niningil ay magsasama-sama at pagbabayarin ang gumawa ng hindi maganda. Naku, yan ang sabi ni Aling Lori. Kaya ipasok natin to mga kasama, sabotahe daw eh. Hindi ko alam kung ano talaga gusto nila palabasin. O talagang, sobra na sila talaga. Haharap
ngayong araw si CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III sa Korte sa Makati para dumipensya kung bakit no-show siya sa preliminary investigation ng kinaharap na kasong serious illegal detention. Kasunod ito ng hindi pagsipot ng police official sa sabina ng Makati Prosecutor's Office noong Abril 28 para magpaliwanag sa reklamo ng isang babaeng negosyante. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, wala kasing natanggap na summon itong si Torre na sinisilip ang posibilidad ng pananabutahe laban sa kanya. Walang nahagap na summon. Si Tatay Digong nga, wala nga warrant of arrest eh. Di ba? Pinadala sa dahig. Ganun ba? Ganun na lang yun. Nakakatawa naman talaga kayo magpaliwanag. Ano? Kaya nga sabi ng ating kababayan, pag gusto nyo, gusto nyo. Pag kayo naman, ayaw nyo. Maraming dahilan. Po, keso ganito, walang somo na tanggap. Si Tatay Digong ba, meron bang red notice? Si Tatay Digong ba, meron bang warrant of arrest ng panahon na yon? Di ba wala? To follow na lang. To follow yung ginawa nyo. Pero sinakay na si Tatay Digong sa aeroplano. Bago ganito, sa angal ng isang Rochelle Calye, hinggil sa pag-detain umano sa kanya ng CIDG sa loob ng 6 na araw, gamit lamang ang photocopy na web notice mula sa Interpol bilang basihan. Bagamat nagpahayag ng handang sagutin ang mga alegasyon, iimbestigahan umano ng CIDG chief kung sinadya bang ma-delay o sinadyang itago ang pagpapadala ng subpoena. Sa Abril 21 pa dapat tatanggap ng kanyang kampo. Titignan din ni Torre kung may lapses sa simpleng pagkukulang lamang ba sa pag-furnish ng kopya ng naturang subpoena. Ito si Edniel Torre. Nako po. Bakit dapat alam nyo yan dyan? Tsaka wala hong anomalya. Oo. Baka lang talaga nangyari, hindi nyo lang talaga pinapasi kasi nakapwesto pa kayo. Paunti-unti, paritar na. Yung isa paritar na at yung boss nyo nilalaglag na kayo, sabi ni Aling Marina. Nako, sabi nila, wait, there's more. Abangan na lang ang susunod na kabanata kung ano mangyayari dito. Kasi ang dami na lumalabas. Yung kay OJC na kaso, malapit na rin. Di ba? Yung kay Tatay Digong, si Ate Amy, maghahain na rin yung ibang mga tao dyan. Oo, at ito pa. Di ba? Nasimulan na, kasuhan, tuloy-tuloy na. Naku. Abangan na lang natin kung ano yung mga bagay-bagay na dapat natin malaman. Oo, kayo ba? Survey tayo mga kasama. Naniniwala ba kayo na itong mama na ito, pagdating ng oras, makukulong? Tanong lang naman at survey. Kung alam nyo ang sagot dyan, type nyo sa comment section. Kung hindi naman kayo naniniwala, type nyo sa comment section. Ganun lang ho tayo dito, survey lang. At doon sa nakakaalam, sa mga pinaggagawa niya, naku po, eto si Ate Amy magsasalita dito. Whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. Kita nyo? At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal at administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Remulla Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa arbitrary detention, Article 124 ng Revised Penal Code. Violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice
na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Maaring managot sa arbitrary detention. 2 counts of arbitrary detention, not only against the former president, but also against former Executive Secretary Medialdea. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the former president to be visited by VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him. Also, the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulla to perform an act in violation of law, rules, and regulations in connection with his official functions. Eto na. Eto na ho yung posibleng kaharapin ng mga nasasagot at mga nababanggit na pangalan dito. Mismo si Miss Amy na ang nagsalita dyan. Pwede managot. Maaring managot at pwedeng makasuhan. Hintay na lang natin kung kailan isasampa yung kaso at kung ano yung magiging hatol. Pero ang aabangan natin ay yung pagbabalik ni Tatay Digong. Pasensya na kayo ha. Hindi na muna ako magpapakita dahil tumutulo talaga yung sipon ko. Pasensya na po kayo. Oo, ganun lang kasimple. Dahil dito sa mga ito, mas tumitibay, umaalingaw-ngaw, lumalakas ang pangalan Duterte, kahit na wala si Tatay Digong. Kaya sa Mayo 12, Duterte lang po ang iboto nyo. Wala na kayong ibang boboto, huwag kayong magdadagdag ng basura, +2 sa inendorso ni Bibi Sara, +2 sa inendorso ni Tatay Digong. Yun na, tapos na yun. Wala nang mapaligoy-ligoy pa. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maaari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V. Lacanilao. Maaring managot sa usurpation of official functions, Article 177 of the Revised Penal Code, pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng Article 183 of the Revised Penal Code, false testimony in other cases, and perjury in solemn affirmation under Article 183 of the Revised Penal Code, at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin. Hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa ring mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC, yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at masalimuot. So nais kong ipakita ang isang video na nagawa na ganito rin ang pahayag. Simulan po natin ang video na maaring mapanood ng ating mga kaibigan. Enero 28, 2024. So yan yung kung napanood niyo yun, yung balita na yan, talagang maaasar kayo bakit nila nagawa yun sa dating Pangulo. Siguro, dahil sa paghahangad, sabi na Aling Lori, sa mataas na posisyon, kinuha nila, tinanggap nila yung utos. Mabilis ang promotion From 1 star, naging 2 star, naging 3 star na ngayon. At yung isa galing Colonel, naging first 1 star na general na. Ganun kabilis. Kalahin nyo? Ang bilis? Within 2 months? Wow! Eto. Dahil daw sa may immunity pa, hindi pa makakasuhan. Naku po! Pag wala na sa pwesto, abangan ng kaso. Baka makulong. Dahil sagad-sagaran yung ginawa na pandudurobo sa kaban ng bayan, baka makulong. Sino ang magsasampa na makaukulang kaso niya? Taong bayan, mga kasama. Taong bayan, bakit? Di ba galit na ang taong bayan sa pandudurobo sa kaban ng bayan? Pag yan ay nagsimula, nanalo ang Duterte +2 at mga representative at mga congressman na kalyado ni BP Sara, naku po! Yung ginawa nila kay BP Sara na pag-impeach, baka mangyari diyan sa nakaupo. Naku! Pwede magkabaligtad. At doon sa nasasabi sa hula, hindi matatapos ang termino, di umano. Aba,
baka nga totoo, babae, susunod na presidente. Yan ho ang aabangan natin. O, kailangan alam nyo rin kung ano yung iboboto nyo sa Mayo 12 para makuha nyo ang pag-asa, katarungan, lalo-lalo sa ginawa nila kay Tatay Digong. O ito, dahil may immunity ka pa, hindi ka makakasuhan. Pero, pag upo ng Duterte at si Ate Amy ay ikaw ay gusto ko ma-impeach, wow! Ay, yari ka, boy. Balbon, ha? O, ito, pasok natin. Bakit hindi sinama? Ang aking take naman dito, kahit na isama natin ang presidente, hindi man rin siya pwede makasuhan because he enjoys the presidential immunity from suit. The only way for the president to be removed is through impeachment. Yan. Now, hindi ba siya makakasuhan during his term? Siguro yan ang pinagbabasihan dyan. Sir, sa mga nangyari po ngayon sa Senado at dito po sa committee ni Senator Amy Marcos, anong take mo doon, sir? Doon sa rekomendasyon na pasampahan ng kaso yung mga top government officials na sinasabing nasa likod raw ng pagkakadala kay PRD sa The Hague? Well, that is the best so far na development as regards the investigation conducted by the Senate Foreign Relations Committee chaired by Senator Amy Marcos. Malaking tulong ito, MJ, kasi dito ma-establish na at least merong report from an institution like a Senate, kahit na hindi ito committee report, kahit na preliminary findings pa ito, at least naka-establish na ito ng strong evidence na yung pagpadala o yung pag-kidnap, yung anong term diyan, doon kay PRRD, former President Rodrigo Roa Duterte doon sa The Hague, ay politically motivated. So may political motivation. Kailangan yan kasi that is one of the basis for dismissing the case. And then, dito, yun naman ang magagawa sa isang committee investigation kasi yung function ng Senado or House of Representatives for that matter, pursuant to Article 6, Section 21 of our Constitution, conduct inquiry in aid of legislation. Yun man lang. So, ito, at saka meron din silang part ng kanang oversight functions to recommend charges that will be conducted by the appropriate investigative body in our system of government that is lodged to the Ombudsman. So, ito ngayon, yung mga recommendations sa Senator Amy. Depende yan sa Ombudsman how they are going to proceed to it. Sir, pwede bang mag-file ang ordinaryong Pilipino ng mga kaso sa Ombudsman at ang pagbabasihan po ay yung findings ng committee ni Senator Amy Marcos? Pwede naman. Nako! Kasi this is a public offenses. Criminal offenses ito. Pwede yan ang Ombudsman. Ito na. So sa mga nagbabalak mga kasama, ito sabi ni Atty. Pwede. Oo, sa mga nagbabalak dyan, ito, intindihin nyo ho ang sasabihin dito. Baka meron kayong balak, meron kayong idea kung ano yung hakbang na gagawin nyo. Ito ho ay isang mga informative na balita na dapat meron kayong knowledge. Kasi kahit ang Ombudsman nga, kahit na nga love letter lang, they will take cognizance of it. Basically, kasi ang Ombudsman, motu proprio can conduct an investigation. So, especially so, kung may committee report, may isang preliminary findings from a senator. Sir, may issue kasi na malapit na pong mag-retire ang ombudsman, si Sammy Martires. At ang magiging next na ombudsman ay appointee na ng kasalukuyang presidente. At mayroong nagsasabi, marami sa atin na sana raw urgent yung mga aksyon dahil kapag nangyari daw ang kaso o may nag-file sa ombudsman, sa bagong ombudsman, which is after August, mauuwi daw sa wala itong mga investigasyon ng Senado. Well, MJ, we were not born yesterday. Kung theoretically kasi I still believe on yung integrity at saka yung professionalism ng isang public official, lalo na sa isang institusyon ng ombudsman. So, ang expectation diyan ay supposed to be he should act or she should act impartially
or objectively on a certain cases or concern, lalo na cases imbued with public interest. That is ang expectation natin. Pero ang reality kasi, kaya inunahan mo na, may mga yung political aspect yan. Sinong i-appoint, baka susunod sa kumpas ng nag-appoint sa kanya. That is unfortunate. Nakita naman natin din, tingnan mo yung Supreme Court, appoint yan, karamihan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Pero wala bang kaagad na aksyon na ibinigay dahil si PRRD ang nag-appoint sa kanila na parang sabihin natin na partisan. So parang meron din silang sariling objective na paghimay-himay ng mga concerned na or cases na lalodge doon. It's up to the people o kung ano yung judgment nila. Kasi ang bottom line dito, MJ, tao sovereignty resides in the people and all authorities emanate from the people. Yan lang ang pinaghuhugutan natin. So, kung sabihin natin na walang saysayan, parang i-preempt natin, parang speculative yan. Let us hope na the person who is going to be appointed ay maging true sa kaniyang mandate. May mandate naman yan, kung ano yung purposes, ano yung powers, ano yung scope ng authority ng ombudsman. Yan na. Kung kayo ay nagnanais, may idea na kayo. Kung gusto yung rumekta at kasuhan, kayo meron na kayong pagbabasihan galing niya kay attorney. Hanggang sa muli mga kasama At i-like nyo yung video at i-share para mas maganda ang algorithm. At ito, nasasad na naman tayo mga kasama Mukhang hindi nyo sinishare ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye. Share nyo na i-share